Humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, ang State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO. Pero bago ito, inutusan muna ng impeachment court ang defense team ni VP Duterte na magbigay ng kopya ng kanilang pre-marked exhibits, partikular na ang acknowledgement receipts o ARS para sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa kabila ng reschedule na patawag ng National Bureau of Investigation, National Capital Region, ay hindi pa rin dumating sa kanilang tanggapan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binisita kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na binaha at mga residenteng apektado sa siyudad ng Las Piñas. Ininspeksyon din ng Pangulo ang ilang equipment na ginagamit kontra baha. Yes, unang inspection ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alpido Bridge sa Barangay Zapote. Ginagamit ito upang mas mapabilis na humupa ang mga pagbaha sa isang lugar. Kasama ni Pangulong Marcos, sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torres III. Ayon sa Pangulo, maganda ang naging resulta ng ginagawang dredging operations ng DPWH upang mabawasan ang mga pagbaha. Mabuti naman, ay tama naman dahil sa binigay kong instruction sa DPWH patuloy. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Maymay, dagdag pa matinding epekto ng habagat kung saan maraming lugar sa Luzon ang nakaranas ng matinding pagbaha. Maraming paaralan ng hindi lamang naantala ang klase, kundi nagtamo rin ng pinsala ang mga eskwelahan dahil sa magkakasunod na kalamidad na naranasan sa bansa. Kaya naman nangangailangan ang mga ito na muling maisaayos at malinis para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa oras na bumuti ng panahon. Kaugnay nito, iniulat ng Department of Education na sa ngayon ay aabot sa tinatayang nasa 165.2 million pesos ang kakailanganin nilang pondo para sa repair at cleaning operations sa higit 800 mga paaralan na napinsala ng kalamidad. Magandang umaga, John. Partikular na lang hinihiling sa Korte Suprema na repasuhin yung naging desisyon ng Regional Trial Court na pagpigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa National Capital Region. Labag umano sa batas ang ginawa ng Pasig City RTC na pigilan ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag na sahod ng mga pribadong manggagawa sa sektor o pribadong sektor sa Metro Manila. Ela sa desisyon na nilagdaan ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na patunayan administratively liable si Anthony Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University. Inang umaga isinagawa ang pagdinig kaugnay na kasampang reklamo sa working permit ng dating coach sa Ateneo de Manila na si Thomas Anthony Tab Baldwin. Para kay Tab Baldwin, may dalawang paglabag na tinukoy ang dole. Una, ang pagtatrabaho niya sa Ateneo mula December 1, 2015 hanggang September 28, 2016 ng walang valid Alien Employment Permit o AEP. Dahil dito, inatasan si Baldwin na magbayad ng 10,000 na administrative fine. Pareho ring 10,000 ang multang itinataw sa Ateneo de Manila dahil sa pag-i-employ kay Baldwin ng walang valid AEP sa naturang panahon. Ikalawa, may paglabag din kaugnay ng failure to secure a certificate of exemption sa ilalim ng DOLE Department Order No. 248 Series of 2025. Ayon sa DOLE, ang pagtatrabaho ng isang foreign national ng walang kinakailangang AEP ay tinuturing na patuloy na hindi pagsunod sa mga rules. Kaya Magandang umaga, June. Bagamat hindi nakasipot ng personal si Congressman Leandro Leviste, may ipinadala naman itong legal counsel para tumugon sa patawag ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating sa tanggapan ng NBI National Capital Region ang dalawang abogado ni Congressman Leviste. Ayon sa NBI, nais nilang marinig ang panig ng kongresista kung mayroon nitong kinalaman sa umano'y pagpaplano sa alegasyon ng honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nitong nakaraang linggo, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na nagtungo sa abroad si Congressman Leviste. Base sa impormasyon, pupunta ng Hong Kong si Leviste bago ito magpunta sa France. Hanggang sa buwan ng Setyembre din ang hininging travel authority ni Congressman Leviste. Samantala, June, mamayang alas 2 naman ng hapon ang schedule ng patawag ng NBI para kay dating Negros Oriental First District Representative na si Jacinto Jing Paras. June, iginiit ni Cylene May Del Campo, State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO ng yung mga attachment, mga reported activities na pinagkagastusan ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022 ay hindi compliant dun sa Joint Circular 2015-01 ng Commission on Audit at Department of Budget and Management. Yan yung naging pahayag sa pagpapatuloy ng direct examination ng prosecution sa State Auditor. Anya, non-compliant ang OVP dun sa Joint Circular ng COA-DBM. Pakinggan natin ang bahagi ng direct examination ng prosecution kay Cylene May Del Campo.
May mga tipo dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Samantala, bago ang direct examination, inutusan ng Senate Impeachment Court ang defense team ni VP Duterte na magbigay ng kopya ng kanilang pre-mark exhibits, particular na ang acknowledgement receipts o ARs para sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa manifestation ni Attorney Kapunan, pumalya ang Defense Counsel na sumunod sa direktiba ng Impeachment Court na magkaroon ng conference noong nakalipas na Huwebes o Biyernes para sa comparison ng libu-libong dokumento. Kaya nagbigay na lang ng panibagong direktiba si Senate Impeachment Court Presiding Officer Escudero kaugnay nito. Ilan pang acknowledgement receipts yung prinisenta ng prosekusyon kung saan nakasaad ang pangalan ng recipients ng confidential funds ang tinukoy ni Del Campo, kabilang na sina Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Diane Maple Lapid at John Lapid. Meron ding Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Nova Santos, Sala Casin, Xiaomi Ocho, Jay Camote at Miggy Mengo. Ilalagay sa yellow alert status at red alert status ang Visayas Grid ngayong araw, August 11, dahil sa manipis na supply ng kuryente. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, ang yellow alert ay mula 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon at mula 8:00 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Habang ang red alert status naman ay mula 4:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. Samantala, ang Mindanao Grid ay ilalagay naman sa yellow alert status mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. at mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. Bunsod ito ng outage at emergency shutdown ng mga planta ng kuryente. Yes, Luella. First time in history, ganito inilarawan ni Apalit MDRRMO Head Officer Cesar Carlos ang bilang ng mga naging apektado ng pagbaha. Bunsod ng mga malawakang nararanasang pag-ulan dahil nga sa habagat. At ayon sa opisyal, umabot na sa mahigit 25,000 ang bilang ng mga pamilya ang apektado ng pagbaha sa Apalit, Pampanga. Ito ay base sa kanilang record habang nagsasagawa ng mga monitoring sa bawat barangay na nagkaroon ng mga malawakang pagtaas ng tubig baha. Anya, sinisikap ng grupo na matapos ng mahusay ang operasyon sa mga lugar alang-alang sa pagsisilbi sa bayan. Dagdag pa nito, hindi kakayanin ng puwersa ang operations, kaya naman katuwang ng ahensya ang Philippine Coast Guard sa pagbibigay ng mga tulong at paglikas sa mga residente ng Apalit, Pampanga. June, magandang tanghali. Kung magtutuloy-tuloy nga itong, kung hindi na magtutuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan, posibleng tumagal ito ng humupa ang baha hanggang sa susunod na linggo. Pero kung ganito na nakararanas pa rin ng mga pag-ulan dito sa probinsya, ay inaasahan pa rin na tuloy pa rin ang pagbaha na maranasan sa probinsya. Abot hanggang bewang pa rin ang baha ngayon sa Barangay Wawa at Panginay sa Balagtas, Bulacan, habang hanggang Binti naman sa MacArthur Highway at Palengke ng Balagtas. Pahirapan pa rin sa paglusong ang mga residente at iba pang sumasakay ng bangka at balsa at ang iba nagawang magbayad ng 50 pesos. Huwag lang silang lumusong sa maruming tubig baha. Sa Barangay Wawa, 173 pamilya o katumbas ng 570 individual na rin ang lumikas sa Cayetano Gymnasium. 7.4 magnitude earthquake at tumama sa kanlurang bahagi ng Colombia bandang 7:34 ng umaga nitong Lunes, August 10. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, ang epicenter ay nasa 400 kilometro kanluran ng Bogota. Nakaramdam ng pagyanig ang mga karatig bansa tulad ng Ecuador, Venezuela at Panama. Pinakamalubhang pinsala ang naitala sa Western and Central Colombia, partikular sa mga bayan ng Cali, Pereira at Manizales kung saan maraming gusali ang bumuho at pinangangambahang maraming residente ang na-trap sa mga debris. Agad nagbigay ng tulong ang Estados Unidos sa pamamagitan ng $15.5 million funding para sa emergency shelter, pagkain, proteksyon at earthquake assessment. Isang private jet ang nabangga ng isang ground service vehicle habang nagtataksi sa Milano Linate Airport bandang 11:00 umaga oras sa Italia. Ayon sa mga opisyal, walang naitalang nasugatan sa pagbangga ng service vehicle sa Hawker Beechcraft 400A private jet. Nagdulot naman ito ng operational delays, ngunit unti-unti na ring nag-normalize ang sitwasyon. 2 papasok na flights ang na-divert sa Orio Alserio Airport at Milan Malpensa. Nagpahayag ng matinding babala si United States President Donald Trump hinggil sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanyang opisyal na mensahe, binigyan diin ng American President na ang United States Navy ang tanging may kontrol sa Strait of Hormuz sa kasalukuyan. Anya, kasing tibay ng bakal ang blockade na inilagay ng US Navy sa Strait at 100% ang kontrol ng US dito. Iginiit din ng Pangulo na walang makapapasok o malalabas ng Strait na walang pahintulot mula sa US Command. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall.
and we let people in that we want to let in, and those people come in. They've been coming in and they're going out. We control the strait 100%.